Praise and glory to God. Kamayan mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, ang Diyos natin ay mabuti. Tayo muna tayo, tapos kumamay ka ng tatlo. Tanungin mo, ano ang nasa kamay mo ngayon? Ano ba ang nasa kamay mo? Hallelujah! At pwede pa palakpakan pa natin minsan pa ang Diyos. At tayo po'y manalangin. Panginoon, napakabuti mo sa aming mabuhay at patuloy namin dinideklara na sa hapon na ito ang iyong pagpapala, ang iyong mga salita, ang kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu ang siyang sasama sa amin at maluwalhati walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, at ikaw lamang ang aming pararangalan, pasasalamatan. Ang pangalan ng Panginoong Jesus, ang kanyang mga ginawa, ang iyong mga salita, ang tatanim sa aming puso. At dinedestroy ko lahat ng destruction ng kaaway. In the mighty name of Jesus, we are filled, hallelujah, with the wisdom and the glory of the Lord, that we may see the beauty and blessing and yung kaluwalhatian na nagmumula at pag-ibig ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa amin. We love you, we thank you. Pwede ba magsitayo tayo? Let's pray for America. Pastor Don is in America right now. Yeah, he's watching with us. He's with Brother Ronald. I want you to speak blessing in the land. Kung nasaan sila ngayon sa mga oras na ito, declare salvation, declare that there be a powerful mission and vision. Let them, hallelujah, experience the multiplication that the Lord will going us to experience today. Deliverance in the mighty name of Jesus Christ. Every people and every nation in the land, mga kamag-anak nila, mga kamanggagawa nila, mga kasamahan nila, Lord, we are interceding. Have mercy on them. We bless their name. We declare healing sa mga nangangailangan ng healing. We declare freedom sa mga oppressed. Lalo't higit. We declare salvation in the mighty name of Jesus Christ. Come on, open your lips and declare blessing. Sapagkat sa iyong pagsasalita, sa mga ikinoconfess mo sa hapon na ito, the power of the Holy Spirit is in you. The more we pray, the more people who are speaking goodness, hallelujah, the more ang pagkilos ng banal na Espiritu. We pray for Pastor Don for strength, for courage, for boldness. Let signs and wonders be miracle be upon in that place. Let there be provision. Let there be supply. Hallelujah. May the word of the Lord be freely preached with boldness. We open every city in that land in the mighty name of Jesus. Use them mightily, O God, empowered by the Holy Ghost. Let there be opportunity upon opportunity for the gospel of Jesus Christ. Accompany them, O God, with favor, with blessing. Thank you, Holy Ghost. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we thank you for that place. We thank you for the life of Pastor Don and Brother Ronald at ang kanilang mga kasamahan. Lord, let their days, hallelujah, be filled with the mighty acts of God in the testimony of your greatness in the mighty name of Jesus Christ. And we continue to declare Jesus Christ is the Lord all over America. Hallelujah. At
Walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na yon, kundi ang iyong pangalan. Rema shikalele bumon sa rerebasyande. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. We bless your name, and this all we pray. Everybody say, Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may tatahakin ka sa susunod. Saan ka kaya pupunta? Thank you po sa ating worship team at sa lahat po ng ating mga brethren at participated our program. Rabasya kababayande. Praise God. At yun nga, nag-e-enjoy. Amen. Nag-e-enjoy tayo lahat sa presensya ni Lord. Tama po ba? Okay, before I preach, I just want you to watch this video. Panoorin lang natin sandali yung video na ito. Ayan, Pastor Don is with us. He is online. Pastor Don, God bless you there. Gabi na po yata doon sa Amerika. At pagpalain po kayo ng Panginoon, Brother Ronald, at ang inyong mission dyan. Pastor Alisa is also watching with us. Praise and glory to God. And salamat po sa lahat naman nakakonect on our FB Live. The Lord bless you. A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. Hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with this
Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, no gift is too small. Tanungin mo nga, katabi mo ulit, anong dala mo ngayon? Praise God. Sabi mo, yes, marami tayong dala. Kaya ang pag-uusapan po natin sa buwan ng August is unlimited source is in my hand. Sino dito nakakaunawa sa word na unlimited? Pag sinabi po ang unlimited, hindi nauubos, hindi nalilimitahan, hindi na-stop. Sabi mo sa katabi mo, hindi na-stop, hindi nauubos, hindi nawawalan, hindi tumitigil. Unlimited po. At yan po ang pinag-uusapan natin sa buwan ng August. Pero nasaan ba ang unlimited source? So yung binasa po dito sa Exodus 4, verse 2, then the Lord said to him, what is that in your hand? At ano po ang sagot ni Moses? It is a staff. Kung si Jesus nandito sa harapan natin ngayon, tatanungin ka, sabi, tinawag ka kasi ni Lord. Halimbawa, tinawag ka ng Panginoon. Halika dito, gusto kitang gamitin para sa kaharian ng Diyos. Sabi mo, ano kaya ang ipagagamit mo kay Lord? May mai-offer ka kaya? At meron ka bang naiisip na bagay kung bakit ikaw ang natawag ng Diyos? Sabi mo, ako po, Panginoon. Nako po, sabi mo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga yun. At ang sabi ni Moses, hindi siya nagkamali ng sinagot niya kasi meron naman talaga siyang hawak-hawak na staff. Amen. So pag binasa po natin ang kwentong ito, alam niyo po ito ay itong story ng multiplication, feeding the 5,000 ay nasulat sa lahat ng 4 gospel ng book ng Bible. Ibig sabihin, lahat ng, yung 4 na yung present sila that time, nung yung miracle na yun nangyari. Andun lahat ng mga disciple ng Panginoong Jesucristo. Nung nangyari ang multiplication ng 5 loaves and 2 fishes. But before that, alam niyo po ba kung ano pa ang nangyari bago yon? Paano mo malalaman kung anong nangyari bago yung multiplication ng 5 loaves and 2 fishes? Di bubuksan mo yung Bible. Babasahin mo muna yung chapter bago yung chapter na yon. Para malalaman mo anong nangyari bago mag-multiply si Jesus Christ. Bago magkaroon ng miracle of multiplication. At ang totoo pong nangyari, na bago pa mag-miracle si Lord, sino pong nakakakilala kay John the Baptist? Nagkita kayo? Close po kami. Ayan, so lahat din po naman natin nakita yung mga character sa Bible, but kapag binasa po natin ang salita ng Diyos, naiintindihan natin, parang nandun tayo sa senaryo. Nakaranas ba kayo na gano'n? Habang binabasa mo yung Word of God, parang ikaw yung nandun. At yun po ang kapangyarihan ng Espiritu, ng banal na Espiritu, na pag nagbabasa ka ng Word of God, parang nandun ka mismo sa senaryo na yon. Kaya pag tinignan po natin, a verse before that, in Matthew 14 po ang ginamit ko, pero makikita nyo ito lahat sa John 6, I think sa Mark 6, and Luke 19, I'm not so sure, and Matthew 14. Yan po yung mga chapters and verses and books kung saan nasulat itong multiplication ng 5 loaves and 2 fishes. So ano po nangyari? Before that, in Matthew 13, si John the Baptist po, di ba, siya yung nagbautismo kay Jesus, tapos itong si John the Baptist, meron siyang, nakulong po siya kasi meron siyang sinabihan yung kapatid ni Herod na hindi siya pwedeng maging asawa nung kapatid niya. Kaya nangyari po, kinuha si John the Baptist, pinakulong po siya.
let's just see Matthew 13 para I just want you to give a background. Kung ano ba, bakit si Jesus napunta dun sa kabilang side na yon. Sorry, sa 14. Matthew, sa iba po nasa previous verse dito pero nasa Matthew 14 before that verses. So yung binasa ni Ate Myla kanina, sa birthday ni Herod, King Herod, yung daughter ni Herodias ay na-please siya dahil napaganda ang sayaw. So sabi niya, ano yung gusto mong ibigay ko sa'yo? At ang hiningi niya ay ano daw? Yung ulo ni John the Baptist. So kaya si John the Baptist, bago po mangyari ito, was beheaded. Napugutan po siya ng ulo. At dahil dito, inireport, yan, sa verse 12, verse 11, Matthew 14:11, his head was brought in on a platter and give to the girl who carried it to her mother. So ano nangyari sa 12? Verse 12, John's disciple came and took his body and buried it. Then they went and told it to Jesus. Amen. So nung mapugutan ng ulo si John the Baptist, kinuha yung kanyang katawan, inilibing, at dumiretso yung mga disciple ni John the Baptist kay Jesus Christ. Ibinalita ang isang malungkot na balita. So anong ginawa po ng Panginoong Jesus sa 13? Basahin natin. 1, 2, 3. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. So nung mabalita ng Panginoong Jesus, it was a sad news for him. At sabi niya, dahil sa kalungkutan na naramdaman niya, sabi niya sa kanyang mga disciple, tara, punta muna tayo sa kabilang bundok. Punta muna tayo sa kabilang ibayo. Gusto ko muna manatili sa isang solitary place. Itong mga taga-JCTD narinig. Papunta daw si Jesus sa Jebel Hapit. Alam niyo po kung ano nangyari? Yung mga tao nauna pa. Kasi si Jesus sumakay ng bangka para tawirin, makapunta sa kabila. Pero yung crowd, nauna pa kay Jesus. They run with their feet, with their foot. Tinakbo nila. Kaya pagdating ni Jesus Christ sa kabilang town, ang inaasahan niya, makakaroon siya ng solitary place. Ano po ang nakita niya? 14. Ano ang nakita sa 14? When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sin. No time kay Jesus, mag-me time. Gusto niya sana kasama, magdamayan sila ng mga disciple. Kaya lang, yung pupuntahan sana nila na kanilang sila lang, akala nila yung solitary place, are filled with people. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, isa ka doon. Amen. Kaya anong ginawa po ng Panginoong Jesus? Hindi niya maitaboy, hindi niya matakasan, hindi niya maiwanan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka maiwanan ni Jesus. Ganyan kakamahal ng Diyos. Bakit? Nakita ko dito sa verse na to, Jesus had compassion. Sabi mo, compassion. Kaya po, ang pag-aaralan natin ngayon ay tinatawag na unlimited supply in your hands. Pero bago ako pumunta sa unlimited supply na nasa sa iyong kamay, gusto ko munang maintindihan nyo, bago mangyari ang miracle na ito, meron ba silang hawak sa kanilang kamay? Ano ba ang hawak-hawak ng mga character sa istorya na ito bago magkaroon ng multiplication?
There are 5 characters in this scenario. Sasabihin ko lang yung 5, pero marami. But I will just highlight 5. Number 1 ay si Jesus. Nandun si Jesus. Pangalawa, may mga disciple. Tama po ba? Nandun ang mga disciple. 4 ng disciple nakapagsulat ng istoryang to eh. Amen? 4 na disciple. Meron pa dun sa naisulat, nandun si Philip, nandun si Andrew. Bukod pa dun sa 4 na nagsulat, ibig sabihin, halos lahat ng disciple. Baka nga lahat, mamaya malalaman nyo bakit. Number 3, ay yung boy. Sabi mo sa katabi mo, boy. Yung child. Merong child, a little boy. Number 4 ay ang tinatawag na crowd. And number 5, yung mga wala doon. Character din pala yung wala doon. Amen? Nandun si Jesus. Nandun yung mga disciple. Nandun yung boy or yung child. Nandun yung crowd. At yung mga wala doon ay nandoon sa istorya na ito. But before I start, I just want to ask you, ano ba ang meron sa kanilang kamay? Una, si Jesus. Anong dala ni Jesus? Wala akong dala si Jesus. Alam niyo ba si Jesus, siya lang yung kapag ka lumabas ay walang kadala-dala. Si Jesus walang dala sa kanyang kamay. Pangalawa, disciple. Ano kayang dala ng mga disciple? Wala rin. Okay. But what is in their hands? Number 1, Jesus has nothing, but in his hands is his compassion and kindness and love. Sabi sa katabi mo, compassion, kindness, and love. Yan po yung magkakapatid. Kung meron sa kambal, trio po yan. Compassion, kindness, and love. Yan po yung dala ni Jesus that time. Yung mga disciple, they both nothing but their obedience and their faith. Yung bata, he brought nothing for others, but he brings something for himself. May lunchbox. Tanay may katabi mo kung may lunchbox na yun. Ha? Yung iba dyan, ha? May mga lunchbox. Baka may 5 tinapay, 2 itlog. Ay, itlog. 2 isda dyan. Ha? And yung crowd, nothing at all. Wala pong kadala-dala. But ano nga po ba ang isinupply ng Diyos na unlimited sa istoryang ito? Number 1, this miracle of multiplication, marami po kasi ang excite kapag sinabing miracle of multiplication, ang tingin nila dadami ang hawak at kung anong meron sila. Tanungin mo ngayon katabi mo, may dumami na ba sa'yo? may nag-multiply na ba? Yung mga bilyones natin, nagmo-multiply. Yung mga white hair natin. Sabi ko kanina, nagsasalamin ako, bakit ba kung saan may hati ang buhok nandun yung puti? So gusto ko na sana hatiin dito sa kabila. Tinanong yung katabi mo kung may buhok. Ay, kung may puting buhok. May buhok po. So yun yung, ano nga ba ang sinusupply o unlimited supply dito sa miracle na ito? Number 1 po na nakita, na itinuro ng Diyos sa akin dito is the supply of compassion and kindness and love. Nawala lang yung love in the hands of Jesus. Supply of compassion, kindness, and love in the hands of Jesus. Si Jesus, gusto niyang mag-emote in our language, pero hindi po nag-emote si Jesus. Pero gusto niyang magkaroon ng sariling solitary place dahil nga
Nalungkot siya sa kanyang kaibigan na si John the Baptist na pinugutan ng ulo. Ikaw nga, mabalitaan mo. Yung pinaka-close sa'yo, pagka nawala, matutuwa ka ba? Di ba ikaw unang-una kang iyak ka ng iyak? Kung pwede mo liparin ang Dubai at Pilipinas. But praise and glory to God, di mangyayari sa atin lahat yung ganyang kalungkutan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi mangyayari yon. Si Jesus sa kanyang kalungkutan, sinama niya ang mga disciple dahil pagod sila eh. Araw-araw ang daming ginagawang miracle ni Lord, nagpe-pray, nagle-lay hands. Sabi niya, nireport sa kanya, hindi good news, sad news. Kaya sabi, sige, gusto ko lang muna ng solitary place, yung something solitude. Ako'y gusto kong makipag-usap sa Ama. Sama kayo, sakay kayo sa bangka. Akala niya makakatakas na siya sa maraming tao. Pagsakay nila sa bangka, bumabiyahe sila. Pagdating ng bangka sa tabing dagat, andun yung mga crowd nag-aabang kay Jesus. Di niya mapauwi. Sabi mo sa katabi mo, ganyang kakamahal ni Lord. At anytime, pag lagi kang lumalapit sa Kanya, di kanya matanggihan. Hindi siya makapagtago sa iyo. So, anong ginawa ni Jesus? Bakit hindi siya nakaalis? Because Jesus had compassion on them. Pero kung wala pong, ano ba yung ibig sabihin ng compassion? Sabi dun sa dictionary, is something that you are concerned for others. Okay? But there are two things na gusto ko lang i-highlight, yung sympathy at compassion. Yung sympathy, nahabag ka pero wala kang ginawa. Ay, nakakaawa naman siya. Sana tulungan siya ng nanay niya. Ay, teka, baka ikaw naman yung may pantulong, di tulungan mo. Ang compassion, nahabag ka sa kanya, sabi mo, ay, may pantulong ako, tutulungan ko siya. Yun ang pagkakaiba ng sympathy at compassion. Minsan meron lang tayong sympathy. Nakikiramay ka. Nakikiayong ka, oy, oo nga, mahirap yan. Sige, ikaw na lang maghirap. Sabi mo, aba, hindi ka mo ako papayag na dalawa tayong maghirap. Amen. Pero if you do something, yan ay sympathy lang kapag sinasabi mo lang, you are saying words that you are with them. But if you do something, ay sige kapatid, pasensya ka na, ito lang yung maitutulong ko, ito yung magagawa ko, then that is compassion. Si Jesus, wala siyang sinabi. Nakita niya yung crowd, hindi niya pinalis. Anong ginawa niya? Right away, He healed the sick. Right away, lahat ng mga oppressed, He delivered. That's how God had that compassion and kindness and love sa kanyang buhay. At yun ang isa sa na-supply nung araw na yun. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yun. The moment when Christ find you, nang mahuli ka ng Panginoong Jesus, ang una niyang isinupply sa iyo ay kanyang compassion, ang kanyang kindness at ang kanyang pag-ibig. Kaya lang ang tao kasi, ibang hinahanap sa Diyos. Ang hinahanap, Lord, maging milyon yung aking 10 dirhamo ngayon. Dagdagan mo ng 0. Sige, kung umuha ka ng 10 dirhams, dagdagan mo 0, magiging milyon yan. Ikaw lang gumawa ng miracle mo. Kasi nga, ginagawa natin, akala natin si Lord ay more on sa masusupply niya dito sa mundo. Pero alam niyo ba nagfa-follow yon? Naniniwala ba kayo na pagka sinuplayan ka ng Diyos ng pang-spiritual, ay nagfa-follow ang pang-physical, mental, at iyong pang-pinansyal? Kaya sabi mo sa katabi mo, mamaya titingnan mo. Maraming magmumultiply sa'yo. But you need to understand first that the first thing that Jesus applied in that miracle is the miracle of multiplication of compassion, kindness, and love sa tao.
Hindi naman kilala ni Jesus yung pagod nga siya eh. Pero bakit inuna pa rin niya yon? Sino dito ganun? Minsan pagod ka na, umuwi ka. May magpapapray daw po. Papapray. Pagod na ako. Galing ako sa trabaho. Pero alam mo, pag pinag-pray mo yon, yung pagod mo galing sa trabaho, mawawala. Bakit? Si Lord ang magsusupply sa'yo ng kalakasan na kakailanganin mo. Sabi mo sa katabi mo, the Lord has unlimited supply. So Jesus supplied the compassion and kindness. That is what in the hands of Jesus. Matthew 14, verse 14 to 15. Basahin po natin. Okay, 1, 2, 3. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Amen. What Jesus is trying to teach us is to have compassion. Huwag lamang tayong mag-desire sa miracle ng multiplication sa mga material na bagay. Hawakan mo nga yung puso mo kung yan ay may compassion. Meron ba tayong kindness? O kind ka lang kapag kind sila sa'yo? Tapos pagka rude sila, mas rude tayo. Sa mundo po, ganon. Sabi mo sa katabi mo, wala ka na sa mundo. Ang sabi, saka nasa Old Testament, baka nasa Old Testament ka. Ang sabi kasi sa Old Testament, eye for an eye, tooth for a tooth. Kaya nakaubusan ng ngipin mo. Yung katabi mo, kung buo pa ang ngipin. Naka-brace po ha. At ilanin po pa. Amen. Kaya nagkakaubusan, pati daliri nauubos. Pag nagnakaw kay putol na ang daliri mo. Okay? But that was for Old Testament. But when Jesus came, He brought compassion, kindness, and love. Hindi niya sinabi, pag gumawa ng masama sa'yo, gantihan mo. Ano sabi niya? Pag gumawa ng masama sa'yo, gawan mo na mabuti. Huh? Do not repay evil with evil, but repay evil with good. Hirap naman, Panginoong Jesus. But that's what the word of the Lord is teaching us. Batuhin ka ng tinapay. Ano yun? Pag bato ka ng bato, batuhin mo ng na may chispimiento yung bote. Diba? Kahit sana eh. Pero yun po ang gustong ituro sa atin ng Lord. We need, Jesus is telling us, have compassion and concerns for those who are suffering. So compassion is a motivator. It's a quality to compels you to action. At yun yung nagdi-distinguish, sabi ko dun sa sympathy. So yung sympathy, naawa ka, nahabag ka, pero hindi ka nag-act. So, pero yung compassion, like our Heavenly Father, God is full of compassion at yung compassion niya nag-motivate sa atin, nag-motivate sa Kanya para tayo tulungan niya at kung sino man na nandito sa mundo. And that is our role now. Sabi mo sa katabi mo, yun yung purpose mo ngayon. To multiply the attitude of Jesus Christ in your life. To release and give compassion, kindness, and love to the needy, to the poor, and even to those hindi mo kilala. Ang sabi ng Bible, anong benefit mo kung mamahalin mo lang yung nagmamahal sa'yo pabalik? Wala kang pinagkaiba sa may kasalanan, sa mga sinners. But praise and glory to God. Yan po ang gustong ituro ng Diyos sa atin. Number 2 is the supply. Matthew 14. Pakibasa nga po yung 15. As evening approached, the disciple came to him and said, "This is a remote place,
and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food. Ganyan po si Jesus mula umaga hanggang gabi. Kung may magpapapray, pagpe-pray niya. Praise God. Amen. At inabot na sila ng gabi. Kaya sabi ng mga disciple, Panginoon, remote place ito. At gumagabi na. Palisin mo na yung mga tao para makauwi sila sa kanilang bahay. Baka magsara na ang Carrefour. So that they can buy themselves food para makabili sila ng kanilang pagkain. Ang galing ni Jesus. Matthew 14 verse 16. Ano ang sabi ni Jesus? Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." Ha? Sabi ng disciple, anong ipapakain namin sa kanila? Sabi ni Jesus, hindi nyo sila kailangang paalisin. Bigyan nyo ng pagkain yan. Parang sino? Bigyan ng jacket. Wiling-wili kayo doon Sabi ni Lord, wag niyong pauwiin. Pakainin niyo. Bakit nagpulasan ng mga disciple? Una-una, wala silang dalang pagkain. Sila mismo gusto yung makikikain. Sabi mo sa disciple, wag ka laging nakikikain. Mga disciple tayo. We always bring something. Amen. Alam nyo kanina naiyak ako kasi sabi nung kanta, I'm blessed to be a blessing. Pero bakit, Lord? Gusto ko palagi ako binibigyan. Hindi, pagka ikaw yung blessed, ikaw yung mamigay. Pag dinideclare mo sa buhay, mangyayari sa'yo yan. Kaya mawawala sa'yo yung pusong madamot gusto mo, blessed ka to be a blessing. Nung ma-bless ka, hindi na po ako blessing. Hindi pwede yun. Sabi sa katabi mo, di pwede yun. The reason why God bless you is for you to be a blessing. Kaya lagi ka naghahanap ng opportunity. Sino ba yung pwede kong i-bless? Kanino ba ako pwede magbigay? Ano ba yung pwede kong maitulong? That's the true bless. You do not withhold blessing in your hands. Yung mga disciple walang dalang pagkain. Kasi sabi niya, may dala naman yung disciple ko. May dalang manok. Lilipad na kami. Pero dyan po kami, dyan nabuo ang fellowship ng JCT, di sa manok. Every service dati nandun kami kay Mary Brown. Pagka hindi naman kay Mary Brown na kay Spinis. Kasi mura ang mga manok noon. Ngayon mahal na ang manok. Kaya itlog na lang. Mahal na rin ang itlog. Ano ba yan? Pero blessed ka to be a blessing. Amen? Hindi ka magkwekwenta magkanong gagastusin mo. Hindi ka nagkwekwenta magkanong kakailanganin mo. Gusto niyo ba yung ganong buhay? That's the life na ayaw ng Diyos. Na nananatili ka, kwenta ka ng kwenta. Dati nga may Excel sheet ako May conversion pa yon sa Pilipinas. Pag nag-send ako. Pati taxi driver, inaaway ko dahil sa 50 pills. Alam ko kasi ang biyahe ko, sumakay ako ng taxi. Minsan ako sumakay ng taxi Noon 250 pa lang ang plug rate. Ang lapit lang ng bahay ko papunta doon sa Buy and Save pa dati. Viva na ngayon, doon sa Hanay na yon. Siningil ako ng 350 ba yun? Something like gano'n, mga 5 dirhams. Sabi ko, ang lapit lang, ang binabayad ko lang palagi ay either 4 or 450. Sinisingil ako ng 5. Sabi ko kasi nung sumakay ako, hindi mo ni-reset yung Metro, nakikipag-away ako. Mahalaga po noon. Ngayon, pambili mo na lang ng plastic, yung 0.25. Sabi ko, nag-grocery kami ni Pastor. Bibit-bitin ko na lang ito sa akin ni Pastor. Bakit hindi mo na lang bayaran? Aba, Pastor, bilangin mo sa isang araw, makatatlo kang grocery. 0.75 yun. Binibilang ko yan. Sinisiksikan tayo na kasi nga, accountant ka. Sabi mo, wag ka nang mag-account.
A 1, a 2, a 3. Pero alam niyo po, ano nangyari? The supply of miracles happen in the hands of an obedient disciple. Paano naging obedient? Yung mga disciple, ang sinasabi nga, pauwiin na yung tao. Paano sila naging obedient? Tingnan natin sa 16. Sabi ni Jesus sa 15, you give them something to eat. Ano pa nangyari? Bago pa yon. Sige, ano ang sabi ng Matthew 16? Basahin natin. Ayan na ngayon. Next, sa 17. We have here only 5 loaves and bread of 2 fish, they answered. Nagkaroon agad ng isda at tinapay kay Matthew na gospel. Tingnan natin kay John kung anong nangyari. Tingnan po natin sa John, kasi same scenario po ito. John 6, 5 to 6. Okay, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, ngayon, di nakita niya, iba-iba mga disciple. Si Philip, nakita niya, saan tayo bibili, Philip, ng tinapay para sa maraming taong ito? Ano sabi ni Philip? Pero sabi ni Jesus, he just asked this to test him. For he already had in mind what he was going to do. So tinetest niya lang yung disciple. Next verse. Philip answer, Panginoon, 8 months po na sweldo ay hindi enough para bumili ng tinapay bawat isa para magkaroon ng isang kagat. Tigigisang kagat. Hindi pwede. Hindi pa kasya. Kung malaking kumagat yung katabi mo. Di ba minsan may ganyan? Isang kagat lang. O yung Angel's Burger ang kagat. Kahit na 8 buwang nagtrabaho, hindi kasya para sa tig-isang kagat. Di pagka-tigagalawang kagat, ilang buwan yun. So ano ang nakita ng mga disciple? Una nilang nakita ay pinauwi na because they saw lackness. Sino dito yung minsan ang nakikita mo yung wala. Tingnan mo wallet mo, sabi mo wala akong nakita. Sige, kunin yung mga wallet. Gesture. Pastora, hindi na po ako nagwa-wallet. Kasi walang ilalaman sa wallet, kaya ka wala. Bumili ka malaki-laking wallet. Kasi po online na ngayon. Sige, ilay hands mo muna yung wallet mo. Sa tuwing bubuksan kita, malaki ang aking makikita. In the name of Jesus, you will overflow because I am blessed to be a blessing. Tuwing bubuksan kita, may maipang-bebless ako. Tuwing bubuksan kita, may maitutulong ako. Tuwing bubuksan kita, may maibibigay ako sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Keep it. Mamaya bubuksan mo yan, ha? Oh. Nakakita ka mamaya ng malaki. Sabi mo, Teka, ano ba yung sinabi ko noon sa church? Pag bubuksan kita, may maitutulong ako. Parang ayoko na lang buksan. Wala. Alam niyo po yung mga disciple, ang nakita nila, lackness. Panginoon, pauwiin mo na yan. Remote area to, walang bilihan dito. Yun ang unang nakita. Sabi, maggagabi na, magsasara na ang mga tindahan. Limitation. Amen? Ano pa? Paalisin mo na po, walang mapagkukunan. Sinong ganyan dito minsan? Kaya nag-aaway. Saan nga ako kukuha? Wala na nga mapagkunan. Kahit hubaran mo ako, wala na. Kahit nakadikit sa balat, naubos na. Ano pa? Walang mapakain. Walang mapaprovide. Kaya ang sabi nila, Lord, pauwi na lang. Pauwi na lang. Pero sabi ni Jesus, no. Give them something to eat.
Anong ginawa po ng mga disciple? Kahit nagre-reklamo. Tanay mo yung katabi mo, nagre-reklamo ka ba minsan? Itong mga disciple, kahit nagre-reklamo, sumunod. Alam mo bang minsan may blessing din kahit magreklamo ka tapos sumusunod ka? Bakit? Ang tinitingnan ng Diyos din yung pagsunod mo eh. Sa katabi mo, sunod lang ng sunod. Kahit mahirap. Kahit mahirap sumunod. Saan ka nga kukuha ng ito nga? Hindi ko kayo kayang pakainin eh. Joke lang yun. Pakakainin ko kayo. Gusto niyo? Pati na yun, di kayo makapaniwala. Kahit alam nila, sabi ni Jesus Christ, kumuha kayo ng something for them to eat. Pero ano nakita nila? Limitation. Alam ni Lord na ang kanilang gagawin. Kaya pag may pinagagawa sa'yo si Lord, mag-obey ka lang. Amen. So anong naging reaction ng disciple? Una, they don't believe. Nag-doubt sila kasi nga sabi nila, yung iba nag-calculator pa. Ang bilis ng mga utak. Yung iba nagkaroon ng isipin, they have a limited source. At ano nangyari? They forget one thing. Ano nakalimutan nila? Nakasama nila si Jesus. Nalimutan nila. Kaharap na nila si Jesus. Amen. Minsan ganyan tayo eh. Pag tayo nasa mga challenges, ang nalilimutan mo, alam mo, one thing. Sabi sa katabi mo, one thing. Ano yun? Nalilimutan mo, may Diyos. Pag may challenges ka sa buhay, ang nakakalimutan mo, Jesus can. Sabi ng ano, all things are possible. Tuwa ka. All things are possible. May kembot ka pa, Kuya Eugene, ha? Pero minsan, nakakalimutan. Bakit ba ang bilis ng orasan na yan? Ha? Alas 2:12 na. Late pa yan ng 3 minutes. 2:15 na, time out na ako. Number 2 pa lang. Sige, uwian na tayo. Actually, it's a series. Siguro hindi lang gustong, pero marami pa. Ayoko kasing madaliin. I want you to meditate these words. Kasi akala natin dito sa miracle of multiplication is just a miracle of money, miracle of wealth, miracle of... Hindi. Ang unang nagmi-miracle dito, nagmumultiply is the compassion, kindness, and love ni Jesus. Pangalawa is the obedience and faith ng disciple. Even it is difficult to obey. Sabi ni Jesus, anong meron kayo? Meron po dito. 5 tinapay, 2 isda. Sige, ibigay sa akin. Paupuin yung mga tao. Tig, si 50. Okay, lahat po trip to Jerusalem. Group yourselves into 50. Naggrupo yung mga tao, 50. Pagka nakagrupo na po kayo, upo kayo sa grass. Yun pala yun. Doon pala nagsimula yung trip to Jerusalem. Hindi ka makakakain pag di ka nakaupo. Kaya yung mga nasa likod nag-aabang. Nasaan na ang tinapay? Nasa likuran kami. Praise God. So they forgot one thing, Jesus is with them. Kasama nila si Jesus. Alam niyo po, kahit sa mga bagay na hindi mo makita, there will always be a miracle that your Savior can do to your life. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Even to the pinaka-imposibleng sitwasyon ng buhay mo. But since Jesus said, you give them something to eat, anong ginawa nila? Naghanap sila. Sabi nila, pakitinginan nga po yung mga bag nyo, baka may pagkain. At anong nangyari? They found a little boy who had his lunchbox. Anong laman ng lunchbox? 5 tinapay, 2 isda, bilang na bilang. Amen. So sa number 3, what are the unlimited supply? Is the supply of 5 loaves and 2 fishes from a selfless child.
The supply of what is in the hands of a selfless child. Matthew 14:17. Philip answered, "We have here only 5 loaves of bread and 2 fishes." They answered, yan. Merong 5 tinapay at 2 isda. Pero alam niyo po, hindi naman si Lord nakatingin sa 5 tinapay at sa 2 isda. Nakita niya yung selfless heart ng bata. At the crowd na alam mong ikaw na lang yung may makakain, ibibigay mo ba yan? For example, ikaw, dito nagkagutuman. Inabot tayo dito ng 12:00, hindi ko kayo pinauuwi. Walang uwi. Kahit uwi ka na, di ka makakauwi. Sabi ko, buksan ng mga bag. At meron diyang tinapay. Ibibigay mo ba yun? Baka nga hindi, kasi una, isipin mo, kung may anak ka, sa anak ko na lang kaysa sa iba. Itong batang ito, selfless ang kanyang puso. At yan ang gusto ng Diyos na matutunan natin, to have a selfless act sa buhay natin. Alam niyo po, kukunti na yung selfless. But praise to God, sabi mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Selfless ka. I'll discuss this selfless boy sa ibang preaching. Pupunta na ako sa 4. Number 4. Ano po yung number 4? Is the supply of satisfaction and fullness in the hands of the crowd. Nangyari ito sa miracle of multiplication. Ano yon? Nakaranas ang tao ng fullness and satisfaction. Sabi mo sa katabi mo, fullness. Hindi ho yung matakaw. Kasi yung matakaw, kumakain siya kasi gusto niya lang mapuno yung tiyan niya. Pero hindi siya nasasatisfy. Pero ito, ang pinaranas ng Diyos sa crowd is fullness and satisfaction. At yan ang dala ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, it's a miracle of fullness and satisfaction. Matthew 14, verse 20. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. And last is the supply of provision, even to those who are not in the place. Bakit? After po na mag-multiply, pero paano ba ito nagkaroon ng miracle of multiplication? Sa susunod kong linggo, ituturo yon. Paano nagkaroon ng miracle? Pero alam nyo ba, di binigay ang isda. Binigay kay Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Pinagpasalamat. Then binigay sa mga disciple. Tapos ginawa ng disciple, iniuwi sa bahay. Tama. Iniwan yung crowd ng mga disciple. Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam. Kasi hindi naman talaga nangyari. Hindi naman inuwi. Ano ba kayo? Okay. Binigay kay Jesus, pinagpasalamat ni Jesus, hinati-hati sa disciple. Ang ginawa ng disciple, pinamigay sa tao. At habang namimigay, nagmo-multiply. Kaya dumami. Ngayon, after ng multiplication, anong ginawa ng mga disciple? Kinuha ang basket, nakaipon ng ilan? 12 basket. Kaya I believe the 12 disciples are present. Because the miracle happened in the hands of the disciple. Tapos, nung pinakolekta, naka-12 pa. Sabi niya mayroon akong uwi. Pero alam niyo po, hindi ibig sabihin, inuwi yun ng disciple. Maaari, it could help that even those who are not present in that scenario can be fed by those extra. Kasi ang heart ni Jesus is compassion, kindness, and love,
and abundance and overflowing. Na kahit wala ka nung Sunday, pagka sinabi ng Diyos, mabibless ang buong JCTD, kahit absent ka, mabibless ka. Because it is what Jesus said, not anyone else. Eh how much more kung nandun ka, yung supply that you are filled and satisfied, mararanasan mo. Alam nyo ba? Marami pang unlimited. Kaya lang yung oras ko hindi unlimited eh. I'll teach it on Wednesday or on the next Sunday. Let us all stand. There's always time for everything, I know it. And I believe that what you have heard today is more than enough. Not kung ano narinig nyo sa akin. Ang gusto ko maintindihan nyo, yung Word of God ng miracle of multiplication is not just the multiplication of bread and fish. What Jesus wanted to teach you is to let your life magamit ang buhay natin upang yung kanyang compassion ay mag-multiply dito sa mundo. Jesus is not here anymore. At sino ang extension niya dito? Walang iba kundi ikaw. That's why you need to learn what is your very purpose. Your purpose is not just to come to church. Kasi yung iba, sapat na sila'y pumupunta sa church at uuwi, sapat na hindi sila nakakagawa ng masama, then they think that's fine. Wala hong masama doon. Pero ang gusto ng Diyos, may you be His extension. Your life will be a channel of multiplication. Of His kindness, of His compassion, of His love. A multiplication of supply, of obedience, and faith ng mga disciple. A multiplication ng supply, ng miracle, mula sa kamay ng isang bata, papunta kay Jesus, papunta sa disciple, pumunta sa crowd, at pumunta even to those who are not in the scenario. Jesus wants to teach us, for us to experience the unlimited supply of satisfaction in the hands of God and the unlimited supply of provision. That's what the Lord wants you to understand. Kaya ho, di ba madalas, tinatanong na, sinong may gusto, sinong may hinihingi sa Diyos, sinong may mga kahilingan sa Panginoon. Alam niyo ba na hindi madamot si Lord? Actually, sabi po sa Bible, hindi mo na kailangan ngang hingin yung mga bagay na ibinigay niya sa iyo. Ang kailangan na lang ma-realize mo na sa iyo yan at tanggapin mo na sa iyo. But one thing sometimes we are lacking is the heart of a selfless boy. Yung bata, hindi siya naghintay ng miracle na magpapakain o miracle na magsasatisfy sa kanya. But what he did, when Jesus asked, "What do you have?" binigay niya kung ano ang meron siya. I know every one of you wants to receive the miracle of multiplication. But today, I will open the altar, not to those who will ask for something, pero dun sa mga may gustong ibigay sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng mag-ipon ka ng malaki para maibigay mo sa Diyos. Hindi mo kailangan dumaan ng maraming mga pagsubok para ibigay sa Diyos. Si Lord, kahit maliit lang, there's no gift that is too small for God. At kapag ibinigay mo sa Diyos yan, doon nagsisimula ang miracle. Sabi nga nung kanta kanina, even yung ambition natin Dati kasi nangangarap lang tayo para sa sarili natin. But if you can give your ambition to God, your fears, yung mga burdens mo, ang naibibigay
sa Diyos, hindi lamang yung nakikita mo. Alam niyo po, pag nagbigay ka kay Lord, even yung mga hindi nakikita, naiibigay mo. Halimbawa, gusto mong ibigay ang pagtitiwala mo sa Diyos. Kahit hindi mo nakikita yung faith na yon, ay pwede mong ibigay kay Lord. So that little faith can turn into something great faith. Alam nyo, yung little faith, may kasunod yan. Ang kasunod ng little is great faith. Ang dami po sa mundo, many are in pain. In the world, many are hurting. Many yung palaging may kulang. Kasi nga minsan si Lord hindi yung ano yung ibibigay niya sa'yo eh. Ano bang meron ka? Ano yung kaya mong ibigay kay Lord ngayong hapon na ito? Yun yung gusto niya. Ipagkatiwala mo sa kanyang kamay. Let us just sing once more this song. And I pray